Natin, 5 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Dahil hindi tumitigil sa pagkayod ang mga manggagawa, tuloy din ang ECC sa proteksyon sa mga manggagawang nagkasakit o naaksidente ng dahil sa trabaho. Higit 5 taon nang umaalalay, nagbibigay kaalaman, benepisyo at inspirasyon. Hatid ng DZRH at ECC, Employees Compensation Commission. #ECC, Work-Related. Kasama ang action woman ng ECC, Executive Director Attorney Kaima Velasquez at sina May Binauhan at Yuel Reyes. #ECC, Work-Related. Sagot ka ng Employees Compensation Commission. Magandang morning. Happy Wednesday na naman tayo. Ngayon po ay nasa buwan na tayo ng Abril. Ikadalawa sa buwan ng Abril, it's April 2 na, 2025. Ay kaya naman pala, ang bilis-bilis naman kasi ng oras O kaya naman tayo po yung sobrang busy sa pagtatrabaho. Kaya ang bilis ng oras. Sa lahat po na ating mga kababayan, kumusta po kayo? At syempre ngayong umagang ito muli po, samahan niyo po kami sa isang oras na naman ng ating talakayan. At syempre ang pag-uusapan po natin mga benepisyo ng ating pong mga manggagawa, lalong-lalo na po kung nagkasakit, na aksidente o kaya naman po ay nasawi ng dahil po sa trabaho. At syempre naririto pa rin ang Employees Compensation Commission. Ako po si May Binauhan at makakasama natin ang ating co-host ngayong Happy Wednesday morning. Walang iba kundi ang action woman po ng ECC. Walang iba kundi si Executive Director Attorney Kaima Velasquez. Idikay, good morning. Magandang umaga, Miss May. At syempre magandang umaga din sa ating mga nanonood at nakikinig ngayong umaga sa ating mga ka-ECC. Alam mo, Miss May, isusok sana kita. Kaya lang tapos Ano na po yun? April Fool's Day. Oo nga. Hindi ko naabutan. So dapat i-move natin siya ng Tuesday yung ating programa. Oo nga. Siguro mas maganda-ganda nga yung Oo, may April Fool's tumapat Day. tayo ng joke April tayo. Fool's Day. Ay, hindi. Alam ko na yung Pwede- joke mo, Miss May. Ano yun? Yung akala namin wala ka pa dito sa studio. Tapos Yun nagpapanik kami. Yung pala nandito ka na. Opo, diretso traffic ng konti. Oo Ayan, nga. ngayong umagang ito. Miss May, di ba last week kasama natin dito sa studio si Commissioner Federico Marquez at naipaliwanag natin sa ating mga nanonood at nakikinig yung mga responsibilities ng mga employers natin Yes, Idikay. na kailangan nilang gampanan tungkol sa EC program na in-implement natin. So, hinimay natin yung mga pananagutan ng mga employer kung sakaling may mga paglabag sila sa karapatan at yung pagbibigay ng benepisyo sa kanilang mga manggagawa. At ngayong umaga, syempre, balik naman tayo ulit kung ano-ano yung mga benepisyo na gusto nating ibigay at binibigay ng ECC para sa kanila. Oo, tama ka dyan, Idikay, Sabi ko nga kahapon nag-holiday, di ba? Bakasyon mo. Oo nga. Kayo yon, kami natin. Feeling namin Lunes today. Oo, ngayon ang Lunes, di ba? But anyway, sabi nga natin, Idikay, tamang-tama dahil ngayong umagang ito, naku, mga good news ito, syempre, Isa na namang kwento ng pagbangon ang ihatid natin sa ating mga ka-ECC kasi, Idikay, pag sinabi natin kwento ng pagbangon, very positive di ba? Oo, success siya, Miss May, di ba? Parang pagbangon talaga, ibig sabihin, pagkakadapa, nakakaangat ulit sila sa kanilang mga buhay. Oo, nagkakaroon ng panibagong pag-asa, di ba? That's Para the po word. sa kanila. Oo. So, Miss May, ngayong umaga, ihatid naman natin sa ating mga listeners at viewers yung kwento ng pagbangon ni Mr. Ricky Pimentel. So, si Sir Ricky po ay isang empleyado ng isang donut chain. So, maraming donut chain na nag-exist sa atin ngayon. So, na-aksidente nito lamang 2023 at nakakalungkot yung nangyari sa kanya kasi nabangga siya ng isang sasakyan na nagdulot ng multiple injuries at naging dahilan ng pagkabali ng kanyang kaliwang kamay. Oo. So, Mahirap yun, Yung mahirap mabalian, yun. Lalo na, di ba, nagtatrabaho ka, importante yung kamay kasi yan yung ginagamit natin majority sa ating work. So, sa mga nakarang episodes, Miss May, napag-usapan na rin natin yung mga aksidente na nangyayari habang break time. Yes, Idikay. Nakasama yan compensable. So, kay Ricky, maganda yung example natin dahil itong aksidente na nangyari sa kanya ay nangyari habang break time siya. Kaya ngayong umagang ito, Idikay, sa ating mga nakikinig po ngayon at syempre sa ating mga nanonood, sabay-sabay po nating alamin kung paano po natulungan ng Employees Compensation Commission si Kuya Ricky
Ricky. Narito po ang kwento ng pagbangon ni Ricky Pimentel mula po sa Calamba City sa lalawigan ng Laguna. Hahatid ng Ako po si Ricky Pimentel na 38 years old. Nakatira dito sa Bukal, Calamba, Laguna. At nagtatrabaho po sa Mr. Donut. Bago po akong aksidente ko po ay nagkamamasa at sa mga nagkakat po ng mga variant ng donut po. Bale, na-aksidente po ako ng October 3 po. Nung break time ko po, umuwi po ako dito sa bahay para kumain. At nung pagbalik po ako sa trabaho, ako yung nakabike. At na-aksidente po na bangga po ng sasakyan. At nung time na po yun, dinala po ako sa ospital at nakita ko po na balinga po yung aking kamay. Kaya nasisip ko noon, paano papaya ako makakapagtrabaho? Etong aking kamay talagang kailangan sa aking trabaho. Lalo na po, ako lang po yung kumbaga breadwinner sa aming pamilya at mayroon akong malilit na anak. Kaya napakalaking kawalan sa akin yung aksidente na. Sabi sa akin ma'am ng doktor, ang sabi ko ay mga 3 to 4 months yung paghihil ng buto. Yung tungkol po sa isima-sima may napagsabi lang po sa akin na doon sa compound ng aking pinagtatrabahuan. Pero hindi ko siya mismo ka-workmate. Bale, kakilala ko lang din po siya na nakikita-kita ko doon sa workplace po doon. Bale, sa SSS po na SS disability, nakakuha po ako ng mga around 27K. At meron din sa EC disability. Napansin ko po na parang mas mataas po yung EC kaysa doon sa SS. At yun din po sa sickness. Ganun din po, nakakuha po ako ng nasa around 40K. Pare-parehos lang sa SS sa EC. Pero yung sa disability, mas mataas po ang nanggaling sa EC. Yung sa ECC po mismo ay mayroon po akong nakuha doon na bukod sa sickness sa disability, meron po yung 10K po na galing mismo sa ECC at sa yung mga therapy session po at yung food and transport allowance po. Sa therapy session po ma'am, bali nakatapos na po ako ng 2 set po. Yung unang set po 6 sessions, tapos yung pangalawa po 10 sessions. Sa ngayon po meron pong approve na ulit yung aking pang 3 set. Meron po ma'am yung sabi po sa akin ay nag-grant din po ako sa training sa TESDA. Bali pinaghahanap po ako ng school para ma-endorse daw po nila ako. Ang mapipayo ko po sa mga katulad ko na may mga work-related po na injuries, mga kagaya ko na nawalan po ng trabaho sa gawa ng aksidente, ay napakalaking tulong po ang ECC. Napakaganda ng programa po ng ECC para sa mga katulad namin na aksidente sa trabaho po. Kung sa ECC po ay maraming salamat kasi sobrang napakalaking tulong po ang naitulong ninyo sa akin sa halos 7 buwan po na wala akong trabaho. Talagang napakalaking tulong po yung ECC kasi ako lang din po talaga yung nagtatrabaho sa amin, nagpo-provide at malit pa yung aking anak noon. Kaya hindi ko po talaga alam kung saan ako lalapit noon. Kaya napakalaking tulong po na ECC pa sa akin. Sana po mapalawak niyo pa yung programa ninyo at mas maparami po yung matulungan po ninyo. Maraming salamat sa ECC. Nagpapasalamat din po ako sa aking employer, sa aking agency na Perscore at sa aking employer mismo na Mr. Donut na company, at tinanggap pa rin nila ako sa kabila po ng aking medyo kumbaga kapansanan kasi hindi na po talaga may trabaho ng ayos. Binigyan pa rin nila ako ng oportunidad para makapagtrabaho sa kanila. Ako si Ricky Pimentel, dating baker ng Mr. Donut.
na aksidente sa oras ng trabaho, nakabalik sa trabaho sa tulong ng ECC. #ECC Work Related sa DZRH. Ayun, naka-move on ka ba? Naiyak ako dun. Nakaka-touch, Idikay. Sobra-sobra. Nakaka-touch. Mhm. Yung nangyari Naramdaman. sa kanya. Oo, ramdam natin. Oo. Saka mukhang siya very able-bodied person siya. So, At ang bata napakalaki. pa kasi, Oo, Idikay. ang dami pa Ang nung hirap. magagawa niya sa buhay. Di ba every after tragedy, narinig mo yung sabi niya, parang nawawala yung hope. Oo, di ba? nga. Pero with, ayun nga, yung tulong, tapos nakadagdag pa yung malaking tulong ng ECC. Oo, na hindi niya Diba? alam kung saan Hindi niya siya alam. lalapit or Yes. anong kakapitan niya kasi ang Oo. hirap pag wala kang trabaho. Ito yung mga manggagawa natin na talagang Mm-mm. masipag na talagang kumakayod para sa kanilang mga pamilya at sa mga pagkakataon ng mga aksidente na ganito, syempre gusto natin na may sasandalan naman sila at hindi sila mawawalan. Oo, at saka Idikay, ang laki nung nung meron kang ECC, meron kang SSS, no? And then meron ka ring employer na mabait. Oo. 'Di ba? Di ba ang laki ng nagagawang tulong Yes, sa isang yes, manggagawa na dumaan sa trahedya, 'di ba? Isipin mo yun. Syempre yun na nga, di ba? Napakahalaga ng kamay para sa isang baker, di ba? Parang paano ka magmamasa ng tinapay kung Yes. hindi gumagana yung kamay. Pero tinanggap pa rin siya at hinanapan siya ng pwesto kahit na hindi niya na kayang gampanan ulit yung dati niyang function. Ang tawag namin dyan, Miss May, ngayon na nilalaunch ng ECC, the Return to Work Program. Return to work program. Oo. So gusto kasi natin na hindi sila magiging pasani na lang sa kanilang mga pamilya, sa kanilang mga buhay, kundi makabalik sila sa trabaho nila para maging produktibo pa rin sila sa kanilang mga Oo. So meaning si ECC nakikipag-usap din sa employer. Nakikipag-usap po kami. Lalong-lalo na kung able pa naman, Yes, 'di ba? Miss May, naalala mo no anniversary, may mga in-award tayo ng mga employees na na-aksidente at yung mga Yes. employer nila, nire-recognize din natin kasi, 'di ba, gusto nila na hindi na lang papabayaan na lang, ay, hindi mo na kaya yung dati mong trabaho, maghanap ka na lang ng iba or tatanggalin ka na kasi hindi mo na kaya yung function mo. Yung mga employers talaga na naintindihan yung pangangailangan ng kanilang mga manggagawa, hinahanapan talaga sila ng pwede nilang gawin para makapagpatuloy sila sa pagtatrabaho. Ayun. Kaya ramdam niyo po yung mga nakikinig sa atin at nanonood, yung saya din at after, nung tragedy na nangyari sa kanya kay Kuya, anong pangalan nito? Ricky Pimentel ng Calamba, Laguna. So may pag-asa Meron sa po, bawat Miss trahedya. May. Lalong-lalo na kung merong mga kamay, nagagabay, katulad ng ECC. Tama yan, Miss May. #ECC Work Related sa DZRH. Ayan, Idikay, bago tayo magpatuloy sa ating talakayan na very inspiring ngayong umagang ito, ibigay muna natin ang ating easy question. Eto na, sandali lang po sandali. Easy Question. Idikay? Miss May, syempre hindi pwedeng mawala sa programa natin ng Easy Question kasi I think 50% ng nakikinig naghihintay lamang ng Easy Question. Nagbibiro lamang po. So, ang Easy Question natin, napakadali. Kung nakikinig po kayo sa kwento ng pagbangon ni Sir Ricky kanina, ano pong parte ng katawan ni Sir Ricky ang naaksidente o nasaktan dun sa kanyang kwento ng pagbangon? So, ulitin po natin, ano pong parte ng katawan ni Sir Ricky yung naaksidente or nasaktan nung aksidente na nangyari sa Ayan, kung tumuto kayo katulad namin kanina, Oo, may na-touch, luha-luha alam nyo pa, na. oo. Naluha ako doon na Ako din, Idikay. ayun. Promise. Kaya medyo hindi ako, tahimik lang ako kanina kasi ramdam ko yung pagbagsak niya, tapos yung pagbangon niya. Di ba? Yung transition ng life Nung niya. nire-recollect niya yung mga events na nangyari, di ba? Tapos pinapakita natin yung pictures nung Yes. nasa ospital siya, nung tinitherapy siya. Ayan, maganda rin pag-usapan yung therapy niya. Saka Yan. yung test the future niya. Ayan, kaya sagutin niyo po yung ating easy question at i-comment niyo lamang po ang tamang sagot sa ating comment section. Kasama po syempre ang #ECC Work Related at syempre huwag kalilimutang i-share ang ating live streaming
no sharer badge, hindi po kayo mananalo. Syempre naman. So, idikay sa ating pagbalik, pag-usapan natin ang isa sa pinakamaraming natatanggap natin na tanong mula sa ating mga nakikinig at syempre sa ating mga manonood, yung qualifications and benefits po ng mga self-employed sa EC program. Marami talaga Oo. nagtatanong sa atin yan, Miss May, diba? So, mamaya himay-himayin po natin para sa ating mga nanonood at nakikinig. Yan, antabayanin po ninyo ang ating paghimay dyan para nang sa ganun mas maintindihan po ninyo ang inyong mga benepisyo bilang manggagawa na nagtatrabaho. Kaya naman tutok lang po at magbabalik pa rin po tayo sa ating hashtag ECC Work Related. Hashtag ECC Work Related sa GCRH. Ang pag-aalaga sa mga manggagawa ay pag-aalaga sa bayan. Si May Binauhan at Yuel Reyes kasama ang ECC, Employees Compensation Commission sa hashtag ECC Work Related. Oras po natin, 24 na minuto na makalipas ang alas 10 ng umaga. Nagbabalik pa rin po ang ating hashtag ECC Work Related. Kasama pa rin natin, ECC Executive Director Attorney Kai Velasquez. Attorney Kai. Magandang umaga, Miss May. At syempre, magandang umaga ulit sa ating mga nanonood at nakikinig. Siyempre, so eto na, mag-usap na tayo ulit, Didi Kai. Magtalakayan tayo sa mga nakarang episode natin. Marami talaga yung nagtatanong. Ano po, kung pasok ba sa EC program ang mga self-employed members ng SSS? Totoo to, no? At alamin natin ito. Kaya ito na, pag-usapan na natin to. Kaya naman una sa lahat, Didi Kai, kailan ba nagsimula maging miyembro ng EC program yung mga tinatawag na SSS employed members? Yes, Miss May. Actually, napaka-interesting nitong kwento na to. Kasi syempre, hindi normal or hindi standard yung pagiging empleyado ng isang self-employed na member ng EC or SSS. So, ito po ay nagsimula lamang ng September 2020. So, more or less, wala pa pong 5 taon na kino-cover ng SSS at ng ECC itong mga itong mga self-employed na mga members natin. Nakakatuwa siya kasi pinagtrabahuhan siya na magkaroon ng pagkakataon na maging membro din ng SSS at ECC ang mga self-employed members kasi syempre, although wala silang formal na employer, sila ay employer ng kanilang sarili. So, nagtatrabaho din sila, nagko-contribute din sila sa ating society, sa ating bansa. So, dapat meron din proteksyon na naka-accord para sa kanila. Kaya pala nung nakaraan, nung nasa meeting ako ng mga member volunteers ng Operation Tulong, kinuyog nila ako sa tanong na yan. Kuyog talaga, Miss May. Kinuyog nila ako. Lahat sila nagtatanong kasi marami sa kanila self-employed. Yes. Tapos sinatanong nila kung pwede silang maging member. Tapos sabi ko, pwede naman. Sabi ko ganun. But then, eto, mas maintindihan nila, yung mga nagkuyog sa akin, makinig kayo ngayon. Makinig po kayong maigi. Huwag nyo nang kuyugin si Miss May. Makinig na kayo dito sa program na to. Sino ang maituturing ng mga self-employed members? Ayan na. Ayan na. So, sino-sino po sila? So, lahat po ng nagtatrabaho na kumikita, basically, na walang employer na matatawag, kayo po ay self-employed. So, mag-enumerate na lang tayo as an example, pero hindi po to exclusive, ha. So, as long as meron po kayong trabaho at hindi kayo regularly employed, pwede po kayo maging self-employed. Unang-una, mga nagtatrabaho sa sarili lang negosyo, mga partners sa partnerships, yung mga single proprietor po na tinatawag natin, kahit po yung mga director or board of trustee ng mga legitimate na corporations, kasama din po natin dito yung mga aktor, direktor, manunulat sa industry ng teatro, radyo, telebisyon at pelikula. Kasama na yung mga tagapagbalita. So, Miss May, kung hindi ka employed ng DZRH, pwede ka mag-apply. So, meron tayong mga ganun, di ba? Yung mga talent, freelance, natin. mga Freelance. Oo, sila ay pwede na maging mga self-employed individuals under the EC program. So, pwede din po dito yung tinatawag natin sa government yung mga sector nasa government. naman. Oo, yung mga contract of service workers at yung mga job order na manggagawa na hindi covered ng GSIS. Palasakyan na, JO. Job order. JO, yes ma'am. Saka, syempre, kasama na rin dito yung mga professional na manlalaro, mga athletes po na hindi employed talaga, freelancers kagaya ng artists, writers, at virtual assistants. Ito, bagong-bago to, Miss May, di ba? Ang dami ngayon na nag-a-apply ng mga virtual assistants.
At isama din po natin dito yung mga riders Eto na na. Oo, e-hailing e-hailing. application. Yan So, yung mga Grab tanong. driver, Oo. Angkas Rider, Joyride. Kung hindi po kayo formally employed na inyong mga platforms, kayo po ay pwede mag-rehistro as self-employed. Ayun. So, malinaw yan yung mga riders ng e-hailing applications. Anyway, paano naman yung mga nasa informal sector, guys, ng mga nagtitinda sa palengke, of course, yung ating mga jeepney o tricycle drivers, ang dami niyan, ha? At syempre, yung mga nangingisda at yung mga nagsasaka. Tama ka dyan, Miss May. Madalas kasi iniisip natin talaga yung mga nagtatrabaho lang katulad nung na-mention natin kanina, yung mga medyo modern. Pero marami tayong mga manggagawang Pilipino na hindi modern yung trabaho, yung matatagal na nag-i-exist at katulad nga ng sinabi natin kanina, sila ay workers din, although wala silang formal na employer. So, pwede po kayo maging self-employed members ng ECC at ng SSS. So, ini-encourage po namin kayo na maglihistro na member ng SSS at ECC. So, kung kayo po ay mangingisda, magsasaka, ano pa yung tinatawag, yung naggagapas tuwing season ng Mga harvest season. Yung mga fruit picker, mga Parang contractual di ba? Oo, seasonal workers Seasonal yung tawag workers. natin dito. Yan. Pwede din po kayo mag-membro. Gusto natin nga, di ba, Miss May, pinag-uusapan natin last week, mga magtataho, magbabalot, mag-iihaw-ihaw, gumagawa ng shake, ng flying saucer, nagtitinda ng kwek-kwek. Lahat po ng Pwede. nagtatrabaho. Mag-contribute lamang po kayo at mag-rehistro para po ma-cover din po namin kayo. Kasi napaka-pedigroso ng trabaho nila, Miss May, di ba? Madalas nasa kalye. Exposed sa init, exposed sa Yes, mga pollution. vendor. Opo. So, ito ay isang magandang pagkakataon po para ma-realize nyo yung importansya po ng SSS at ECC para sa inyo. Ayun. So pagka halimbawa magpa-register na sila, no? Kailan ba nagsisimula yung coverage nila para maging self-employed member sa EC program? So dito, Miss May, so 'di ba sa formal employment, kahit wala pa silang hulog, on the first day of the job, covered na sila na Employees Compensation Commission. Pero para po sa self-employed, ang qualifying na time po para maging miyembro kayo pagkatapos po ng unang hulog ninyo. Unang hulog ka. Unang hulog pa. Ayun. So doon magsisimula yung coverage ng EC program sa oras na mabayaran yung kanilang unang EC contribution. But anyway, magkano naman? Ito kasi pinag-uusapan natin. Alam ko susunod na tanong kasi unang hulog. So magkano ba yung contribution? So napakaliit lamang po na kailangan yung ihulog para sa EC contributions nyo. So sa ECC po, ang hulog lamang po ay 10 to 30 pesos. Depende po sa monthly salary credit na dineclare nyo na monthly income nyo. So kung ito po ay 14,500 pesos pababa, 10 pesos lamang po. Kung mas mataas po dito sa halaga na to, that is 30 pesos. Pero po, baka po kasi maguluhan po ulit ang ating mga manggagawa. Hindi po kasi kayo pwedeng maaari na diretsong magbayad lamang ng EC contribution. Kailangan nyo po kasi maghulog din ng SSS. Nakabundle kasi siya. Okay. So, although 10 and 30 pesos lang po yung mapupunta para sa inyong EC coverage, kumbaga po, yung insurance nyo para sa inyong mga work-related na insidente or pagkakasakit, kailangan nyo rin po mag-register bilang miyembro ng SSS at maghulog din po sa SSS. Again, depende po sa magkano po ang monthly salary credit na katumbas ng inyong sweldo sa buwan-buwan or kinikita. Kasi ito, hindi sila sweldo Self-employed member sila, Miss May. So, ang sasabihin lang po naman namin sa inyo dyan, napaka-importante din naman po ng SSS. Una, nagbibigay din po sila ng sickness benefit. So, double recovery po yung pwede yung mangyari. Pangalawa po, nakakapag-ipon din po kayo para sa pension nyo naman po pag kayo ay nag-retire. Ayun, so malinaw yun so kailangan SSS member ka pa rin. Kasi marami naman self-employed members talaga. Yes, Miss Ito, May. pag-usapan natin na idikay, anong mga qualification para makapag-avail ng EC benefit, lalong-lalo na yung nagkasakit o na-accidenting self-employed member. Oo nga, Miss May. So, katulad nung discuss natin kanina, at least makakapag-avail sila ng EC disability benefit pag naihulog nila ang at least 1 month na contribution. Pero kailangan din nila na ma-notify ang SSS tungkol sa pagkakasakit nila or pagkaka-aksidente within 5 days. Kung hindi na ospital, pero kung na-confine sa ospital, kailangan ma-notify ang SSS within 1 year mula po sa ma-discharge sila sa kanilang confinement as a self-employed member. Oo, so merong prescriptive period. Ay, nako, hindi po nawawala ang ating prescriptive period, Miss May. So, katulad din po sa mga employed natin na miyembro, 3 years din po yung prescriptive period within which to file an EC claim po sa Employees Compensation Commission. Ayun, ito
ito din isang kuyog question din to sa akin noon. Nakarami ka ba niyan? Oo, nakarami ko kasi di ba merong voluntary na tinatawag to self-employed, di ba? So paano magpapalit ng type of membership? Ay naku, kung kailangan nyo lang po, napakadali po actually. Kasi yung iba po, nalilito sila kapag tinatanong po sila sa SSS kung anong type of membership yung gusto nilang i-avail. So sabihin, wala namang diferensya yan. Baka, sabihin, ay mas mahal lang 10 piso yung self-employed. Doon na lang ako sa voluntary. But hindi nyo po alam na nakakamiss po kayo ng napakaraming benepisyo na maaari nyong matanggap. Dahil lamang sa 10 piso o 30 pesos, depende po sa inyong sweldo. So, kailangan nyo lang po pumunta sa pinakamalapit na SSS branch at i-fill out ang form na E4. Yan po. So, sa E4 po, dito nyo po ma-update yung inyong type of membership para po maging self-employed na kayo at magkaroon na rin kayo ng coverage ng EC. Oo, eto na. Ito na yung susunod na tanong. Yung mga requirements, halimbawa mag-file na sila ng easy claim, itong mga self-employed member, paano ang kanilang gagawin, Idikay? So, parehas lang naman po tayo ng requirements para po sa pagpa-file ng inyong easy claim. Siguro po ang pagkakaiba lang nito, wala po tayong didiinan na HR officer. Lagi natin sinasabi yon, di ba? Punta po kayo sa HR officer nyo or admin officer nyo. Sila po yung may access. Ito po, sariling sikap kasi po, again, kayo po ang employer ng inyong mga sarili. So, i-file lang po natin ang ating hospital records of confinement, SSS medical certificate, hospital records of confinement, umulit na ako doon, filled out accident and sickness report form B30309, employment data form, SSS 03-2009, employer's logbook with date of entry, sarili nyo lamang po ang ilalagay nyo dito, detailed job description, so kung ano po yung functions na ginagawa nyo. So, for example, di ba, Miss May, kanina sabi natin magbabalot. So, ang ilalagay lang po dito, anong trabaho niya? Magbenta at maglako ng balot, chicharon, itlog ng pugo, penoy. Basically po, i-describe nyo lang kung ano po yung task nyo sa araw-araw para po makonect lang namin ano ba yung work-related para sa inyo. Kasi po, yun nga, medyo varied ang ating mga employment status dito sa self-employed na categorization. So, ang maganda po, kailangan din nyo para po maibayad sa inyo yung inyong benefit, sickness at easy benefits. Savings account po para po doon na papasok yung mga benefits na makukuha nyo. At syempre po, kung sakali po, pinakamaganda pong proof na kayo po ay self-employed within that locality, isa pong certification galing sa inyo, LGU, barangay, para po pakita na. So sa barangay, pwede naman pwede palang pong kumuha. Opo, na ito ay kilala na self-employed worker. Ito po ay sorbetero sa aming barangay. So alam po namin na kayo po talaga ay self-employed at ito yung trabaho. Ayun. So, pwede bang sabay na makakuha ang self-employed na members ng EC at SS benefits? Ayan nga, Miss May, diba? Pwede. Kasi pag SSS, pwedeng double recovery of benefits. Ang limit lamang po na isang time ka lang pwede kumuha ay sa GSIS. So, sa mga government workers po na katulad namin, hindi po pwedeng doubling GSIS or GSIS or EC lamang po ang pwede namin pagpilian. Hindi po pwedeng sabay. Pero sa mga private sector po at self-employed kasama dyan, pwede po kayo kumuha ng both SS at EC benefits at the same time. Ayun. So, eto na, merong paano naman kapag namatay yung self-employed member? So, sinong pwedeng mag-file nung kanyang easy death pension? So, siguro mas maintindihan na rin nila yun dapat. Yes, Miss May. Oo, so may obvious answer naman tayo dito, pero para lang maliwanagan din po at mawala na sa isip ang mga pagdududa. Katulad po ng nabanggit natin sa last episode, kung work-related ang pagkamatay ng ating self-employed na member, pwede po mag-file ang kanyang primary or secondary beneficiaries. Kung wala siyang primary or secondary, sa easy fund na lang po, kumbaga hindi na maifa-file ang inyong easy claim. So ano po ba ang primary or secondary? Again, asawa po, anak, magulang, kung wala po nito, kapatid, pwede po mag-file para sa kanila. Ayun. At syempre, mga records din dyan dapat, like for example, may asawa ka, hindi ka naman nagpakasal. Ayan, diba? yun ang mga nagiging problema pag Opo. nagpa-file ng mga Tama yan, Miss benepisyo. May. At although mahirap siya, kailangan lang po nating solusyonan. Kasi po, kung hindi nga po kayo married, hindi po kayo legal na spouse, siguro po, kung meron naman po kayong anak, yung anak nyo na lang po yung magpa-file as a primary beneficiary. Oo, itong mga requirements na to, Idikay, alam natin na mga ito yung mga self-employed member, no?
So pag halimbawa kailangan nilang makuha yung listahan ng mga requirements, paano gagawin nila? Ay, nako, Miss May. Ito, bukod sa enumerate na natin siya dito sa ating programa, Yes. pwede rin po nilang puntahan to sa SSS. So, ang SSS po ay may kumpletong listahan ng mga ng mga dokumento na kailangan para po makapag-file ng EC claim. Kung nahihirapan pa rin po kayo, pwede po kayo mag-message sa amin sa Facebook. Hanapin nyo lang po Employees Compensation Commission at sasagutin po kayo na aming mga information and public assistance officers para po mag-guide po nila kayo kung ano po yung maaari nyo isubmit para po matulungan kayo sa inyong pagpa-file ng claim. Kasi napakahalaga yun, idikay, na magpunta talaga sila sa sa opisina kasi para malaman din nila ano ba yung kailangan nilang fill upan kasi mahalaga yun. Minsan kailangan din kasi minsan nakaka-intimidate, 'di ba, Miss May, na ang dami namang sinabi na papel noon, hindi ko kayang kumpletuhin. Opo. Madalas. So iniengganyo po namin kayo na kung kayo po ay hindi tech savvy, di ba po, hindi kayo marunong mag-scan ng dokumento or nahihirapan po kayo i-download ito pong mga dokumento na to, pwede po kaming mag-provide sa inyo kung makakapunta po kayo sa aming opisina. So meron po kami dito sa Makati, Long Buendia po. Pero po kung kayo po ay taga regions, lahat po ng rehiyon sa buong Pilipinas, meron po kaming regional extension units na malapit sa inyo. Again, ang address po ng mga ito makikita po sa aming website www.ecc.gov.ph or pwede rin po again mag-message po kayo sa Facebook. Kasi ngayon napakadali na, Miss May, lahat yata ng tao may Facebook account na, Tama, or Messenger. lahat naman. Oo, so very active po kami sa Facebook. Pwede po kayo mag-reach out sa amin para po mabigyan namin kayo ng assistance. Ayun, kasi kaya natin ini-emphasize ito, Idikay. Alam natin na yung ating mga nasa informal sector, lalong-lalo na, hirap na hirap silang mag-provide yan lalo na yung mag-fill out din ng mga Mahirap din detalye. Hindi nila naintindihan. So, dapat is talagang tiyagain nila para makumpleto lang. Yun nga, Miss May, minsan gusto namin talaga mag-direct ng information advocacy, kumbaga pagpapaalam ng aming mga serbisyo at benepisyo sa talagang yung mga hindi nakakaalam or hindi kayang mag-provide para sa sarili nila. So, targeted po ang aming information dissemination papunta po sa pinakamaliliit na lugar or barangay kung saan po natatag na kaunti ang nakakaalam tungkol sa ECC. So, ano po yan, kumbaga, targeted information drive para po malaman nyo at ma-realize po ninyo na ang ECC ay nandito para po tumulong sa inyo. Ayun. So, ito na, Idikay, pasadahan na natin ang napakaraming mga tanong ng ating mga ka-ECC. Nagdadatingan na, Ms. May. Marami nang nagdadatingan. Sagot ka ng ECC, Employees Compensation Commission. Eto na, are you ready, Idikay? Tanong ni Ray Marquiano, pwede pa rin po bang ang online filing para sa amin na self-employed members? Ay, ayan, Miss May. So, again, na-mention natin, Yes. para po sa mga employed, di ba, yung HR officer nyo po or admin officer ang nakaka-access ng inyong filing system. So, para po sa self-employed, kayo po ang employer ng inyong sarili. So, pwede po kayo mag-file ng inyong EC claim sa my.sss account. At pag na-approve po ito, direktang papasok sa inyong enrolled disbursement account ang inyong pong benefit. So, kaya po importante na magkaroon tayo ng bank account. Madali naman na ngayon, Miss May, mag-open ng mga bangko, di ba? Isang ID na lang, makakapagbukas na kayo. Pwede na. Para hindi na po nyo kailangan pumunta pa at magpabalik-balik sa SSS or sa ECC. Kasi po, sayang din yung effort, yung pamasahe, Yes. yung hindi ka makakatrabaho nung araw na yon. So, para po doon sa mga tech-savvy natin na self-employed members, pwede po kayo mag-file sa app. Oo, at saka mahalaga po talaga may valid ID, ha? Kasi yun ang nagiging problema minsan, Idikay. Oo, Miss May. Diba? Sa sektor na ito. So, dapat nasolusyonan na yan na ating PhilSys ID, di ba? So, alam ko po ang PSA ay patuloy pa rin po sa pag-roll out ng national ID system natin. So, ito po ay libre. Wala po kayo dapat babayaran. So, kailangan po, pwede po kayo mag-avail nitong benepisyo na to sa ating Philippine Statistics Office. Mag-apply po kayo na inyong ID para po
hindi lang po para sa ECC or SSS, Yes. lahat po ng kailangan ng pagkakakilanlan, napaka-useful po nito. At again, libre po, wala po kayong babayaran. Ayun, yung susunod na tanong natin, Edikay, palagi daw siya nakikinig sa program natin. si Sir Matthew Zambrano, pareho lang po ba ang makukuhang easy benefit ng mga self-employed members sa regular members ng SSS? So, i-emphasize ulit natin ito, Edikay, although napag-uusapan natin. Oo nga. Importante po na i-mention na although magkaiba po kayo ng category ng employment, yung isa self-employed, yung isa employed, parehas lamang po yung makukuha nyo na benepisyo galing sa ECC. So, napakarami po nito mga benepisyo na to. Siguro po, bigyan nyo ako ng pagkakataon ulitin yung mga pwedeng makuha even as self-employed. So, may income benefits po kayo, TTD, PPD, at PTD, cash benefit na binibigay sa worker or self-employed member para makompensate yung kawalan ng kita dahil hindi nakapagtrabaho. Dulot ng work-related na sakit or aksidente. So, alam naman natin, Miss May, katulad kanina no example natin, although employed si Sir Ricky, yung, di ba, sabi niya, ilang buwan siya na hindi makapagmasa ng tinapay. Oo. So, meron po tayong income benefits na maaari ibigay para dito, para po, hindi naman kayo walang-wala habang nagpapagaling pa kayo. So, para naman po sa ating medical reimbursement, again, nakakapagbigay po tayo ng 30 to 60% out-of-pocket expenses. So, katulad po halimbawa, yun nga, kung kayo po ay magbabalot, kayo po ay nasagasaan, katulad nung kay Sir Ricky kanina, nagkaroon po kayo na aksidente, yung pong hospital bills na inyo pong binayaran. Pwede pong ma-reimburse sa inyo yan, 30 to 60%. At syempre po, katulad din nung kay Sir Ricky kanina, maganda talaga example, maganda yung may real life tayo na napag-uusapan, Miss May, diba? So, yung rehabilitation services, so si Sir Ricky kanina, nakadalawang set na siya ng rehab. Tag-anim na sessions yun. So, na-approve na din daw siya for the third session. So, halimbawa, i-consider natin yun na 6 sessions per set. So, 12 na yung natapos niya. Additional 1 set ulit. So, magiging 18 na yun na rehabilitation. PT services na libre po. Absolutely libre. At hindi lamang po libre. Meron pa po siyang meal and transportation allowance na nakukuha para po matulungan siya na makapunta doon sa kanyang medical center para po magawa niya yung kanyang PT at OT. And of course, yung death. Ay, Oo, wag yan naman po, ayoko talaga sana dinidiscuss yung death, diba? Kasi nakakalungkot. Pero po kung sakaling magkakaroon po tayo ng pagkamatay, meron po tayong 30,000 na funeral benefit. Again, this is on top of po na binibigay din na funeral benefit ng SSS para sa kanilang mga miyembro. So in theory po, kung work-related po yung aksidente nyo, hindi lang po 30,000 from SSS yung makukuha nyo yung funeral benefit, makakuha din po kayo ng 30,000 from the Employees Compensation Commission. Ayun. Okay, eto naman, another question. Paano daw po magbabayad ng ECC contribution bilang self-employed? Kasama na po ba ito sa SSS ko? Si JV Paharilyaga ang nagtatanong. Nako, Sir JV, maganda yung question mo kasi again, napag-usapan natin kanina ni Miss May, importante na matag yung inyong membership as self-employed. Baka po kasi naghuhulog kayo sa SSS at voluntary member kayo, hindi po kayo covered ng ECC. So kung kayo po ay hindi naman voluntary or halimbawa, ang usual po na voluntary is yung unemployed spouse or household worker na kumbaga asawa po. Yan yung nagpo-voluntary. Kumbaga wala po siya talagang trabaho pero gusto niyang magkaroon ng SSS benefits sa future. So, make sure niyo po na matag po yung inyong membership as self-employed para po automatic na po na mabibill sa inyo yung 10 to 30 pesos ng ECC. So, again, nakadepende po sa i-declare nyo na income for the month. Kung magkano po yung hulog nyo kung 10 to 30. Pag 14,500 pababa, 10 pesos. Pagka mas mataas dito, kayo po ay 30 pesos. So, hanggat self-employed member po kayo at nagtatrabaho, continuous lang po dapat yung pag-remit natin at paghuhulog sa SSS at automatically na rin po kasama dito ang inyong easy contributions. Hindi kay pagka naputol yung contributions, paano effect nun dun sa benepisyo? Miss May, syempre nagkakaroon